Hindi na ni-renew ang daan-daan milyong dolyar na grant o tulong ng Amerika sa Pilipinas dahil sa issue kaugnay ng pagsunod sa batas. Sa gitna yan ng dumaraming napapatay sa kampanya kontra droga. Posible rin daw na hindi matuloy ang pagpunta sa Pilipinas ng kinatawan ng United Nations na mag-iimbestiga sana sa di manoy extrajudicial killings. Samantala sa isang interview sa Amerika, sinabi ni Senator Laila De Lima na dapat ma-impeach ang Pangulo dahil sa pag-amin daw nitong pumatay siya noon ng mga adik na sangkot sa krimen. Pero ipinagkibit balikat lang ito ng mga kongresista. May report si Mariz Umali. Dead on arrival sa ospital ang 5 volunteer tanod ng Barangay Commonwealth, Quezon City na sangkot daw sa iligal na droga. Sa isinagawang drug buy bust, nakipagbarilan daw ang mga suspect sa mga pulis at lahat sila napuruhan. Bigla na itong bumunot na baril. So, sumigaw na yung pulis natin na para makuha na yung attention din ng ibang kasamahan nating pulis na nandun lang sa paligid. So, nung makita niya, pinutukan na kaagad niya yung mga pulis natin. Nanlaban at nakipagbarilan din umano sa mga pulis ay isang drug suspect sa Tondo sa Maynila. Mahigit 2 oras siyang tinugis ng SWAT na may dala pang malalaking baril. Batay sa kuha ng CCTV ng barangay. Madilim kasi yung isang bahay. So bigla na lang pumutok ang suspect. At si P.O.2 Acuña nga, siya yung lead scout ko eh. Siya yung nauna. So siya kagad yung tinamaan dito sa left side. Although naka-bullet vest siya, yung area ng tinamaan, hindi siya cover nung bullet vest. So after nun, nag-retaliate na rin kami hanggang nakita namin yung suspect. Armed siya ng mga malalaking armas. Batay sa tala ng PNP, mahigit 2,000 na ang napapatay sa anti-drug operations mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Duterte. Hindi pa kasama riyan ang mga death under investigation na hinihinalang may kinalaman sa iligal na droga. Isang Amerika sa mga nagpahayag ng pagkabahala sa anilay mga kaso ng extrajudicial killing sa Pilipinas. Kasunod nito, hindi na-renew ang Millennium Challenge Corporation grant ng Pilipinas na nagkakahalaga na mahigit $400 million dahil sa issue kaugnay sa pagsunod sa batas. Ang naturang grant ng gobyerno ng Amerika ay inilalaan para matulungan ang iba't ibang mga bansa na mapalago ang kanilang ekonomiya at malabanan ng kahirapan. Kabilang sa pamantayan sa pagpili, ang commitment ng isang bansa sa makatwiran at demokratikong pamamalakad. Sa gitna ng issue sa umano'y extrajudicial killings, inimbitahan noon ni Pangulong Duterte ang kinatawan ng United Nations na pumunta ng Pilipinas para mag-imbestiga. Tinanggap naman ito ni UN Special Rapporteur Agnes Callamard. Pero ayon kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, posibleng hindi matuloy ang dapat sanay pagpunta ni Callamard sa Pilipinas sa unang quarter ng 2017. Wala raw kasing indikasyon na tutupad si Callamard sa kondisyon ng Pangulo na magkaroon din ito ng pagkakataong makapagtanong sa UN at sa mga posibleng testigo. Paglilinaw naman ni DFA spokesman Charles Jose, hindi naman kinansela ang imbitasyon kay Callamard. Nandun pa rin yung imbitasyon natin para kay Special Rapporteur Callamard na mag-conduct ng country visit sa Philippines. Kay Special Rapporteur Callamard kung tatanggapin niya yung conditions na sinet ni Pangulong Duterte. Wala pang sagot sa ngayon si Callamard, pero sa kanyang Twitter account, ipinost niya ang isang artikulo kaugnay ng sinabi ni Pangulong Duterte na dati raw siyang pumatay ng mga adik na sangkot sa krimen. Napatanong si Callamard, sinabi raw ba talaga iyon ni Pangulong Duterte? Sa interview ng CNN International kay Senator Laila De Lima sa Washington, D.C., sinabi ng senadora na dahil sa ani ay pag-amin na ito ng Pangulo, dapat siyang ma-impeach. Ang pamamaslang daw sa gitna ng kampanya kontra droga ay maituturing na mass murder na kasama sa high crimes na grounds for impeachment. Nagpaliwanag naman ng palasyo sa ibig sabihin ng Pangulo. He didn't say that he personally killed. He said that he goes around Davao and looking for an encounter, a chance encounter with these criminals. At kung merong mang encounter na nangyari, if you are the mayor, if you're the person of authority based on our laws, if your life is in danger, then you can very well defend yourself. Ayon naman kay House Speaker Pantaleon Alvarez, di pwedeng ma-impeach ang isang opisyal base lang sa mga sinabi nito. Dagdag pa ni Ilocos Norte Congressman Rudy Fariñas, walang napatunayan sa De Lima sa mga isinagawa nitong investigasyon. Maging ang kapartido ni De Lima, nagsabing walang sapat na basehan para i-impeach si Pangulong Duterte. There are already statements coming from his cabinet members that was another hyperbole. But if there is anybody who feels that that is impeachable, then let him or her file the necessary impeachment complaint.
At the moment, I think that should be more warranted evidence to initiate a credible proceedings. Mariz Umali, GMA News.